posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 7 Traps to Avoid. Seven traps to avoid. Isa po na pwedeng maging trap ng buhay natin, maging bitag at maging kulungan natin, commitments, promises. Gaano karami sa atin ang nasukol na corner ka na ng corner dahil sa binitawan mong pangako. Lalong-lalo kung yung pangako na yon ay nakasulat, naging formal, naging contract. Hindi mo na mabawi-bawi kahit nagbago na ang sitwasyon mo dahil pinirmahan mo ang kontratang ito. One's word, written or not, can become a trap. It can become one's doom or destruction. Katulad ng mga nagagaranti tayo sa utang ng may utang. Ang dali-dali mong pumirma, magkaibigan kayo nung pinipirmahan mo yung guarantee. Ngayong hindi na siya makabayad at ikaw na ngayon ang pinipilit na magbayad noong pinagkakautangan, nagkagalit na kayo. No? Ang dali-dali kanyang talikuran, samantalang ang dali-dali kanyang napapirma nung kailangan. Sabi po sa Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer. But whoever refuses to strike hands in pledge is safe. May kaugalian sila noon, hindi na natin alam kung paano ginagawa, but you strike your hand in pledge, siguro nag-give me 5 ba kayo, or whatever may ginagawa ka, but you strike your hand in pledge is as good as a contract when you guarantee for somebody's utang. So ganun, pagka nag-guarantor kayo, ay nakakatiyak ako magkakaroon ng problema. Yan ang sinasabi ng Proverbs 11:15. Hindi po sinasabing huwag tayong mag-guarantee. Kasi kung meron kayong gustong tulungan, gusto nyo mag-guarantee, hindi kayo pinipigil. Ang sinasabi lang, ihanda nyo ang sarili nyo. Na kung mag-guarantee ka, you must be ready for the worst, na hindi nyo yun mababayaran at ikaw ang magbabayad. May mga kilala po tayo na mga nabiyuda na nga dahil namatay yung asawa, pero dahil yung asawa nag-guarantee sa utang ng may utang, at dahil namatay na itong nag-guarantee, hindi na binayaran nung nangutang yung utang niya, ito ngayong si biyuda, ang kinailangan pa magbenta ng konting ari-arian para ipangtapal dun sa mga inutang ng iba na ginaranti ng kanyang asawa na namatay na, nagkadoble-doble ang kanyang hirap sa buhay. So careful with your words. Whenever you can, take back needless promises and commitments. Kaya sabi sa Proverbs 6:1-5, my son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck your hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go and humble yourself, press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of a fowler. Yan po ang tinuturo ng karunungan ng Proverbs. Sabi, anak, kung sakasakali nagkamali ka, na nag-guarantee ka, bawiin mo. Makiusap ka kung kailangan, ipabura mo ang kontrata, kausapin mo yung lahat ng kinausap mo noon na ayaw mo na mag-guarantee, free yourself. Yun daw mga usa, ano bang ginagawa niyan pagka sila ay biglang nabitag? Talagang magkikikislot, magkikikisay, gagawin niya ang lahat para makalaya. Nakakita na kayo ng daga na napadikit doon sa isang pad ng pandikit. Lahat gagawin niya para makalaya. Kahit sinong nahuhuli, kahit ibon, piglas ng piglas para makalaya. Kahit dalag, kahit isda na nahuli mo na nasa bangka na, pipiglas, baka makatalon, makabalik sa tubig. Yan daw ang gawin mo kung naging guarantor ka. Huwag ka magpahinga. Allow yourself no sleep. You must be free. So, kung kayo po ay mga guarantor na huwag kayong biglang manlumo ngayon, at least alam nyo na hindi na kayo dapat mag-guarantee pa sa susunod. Or, hindi kayo pinipigil ng Biblia. Kung mag-guarantee kayo, alamin nyo na pwede kayong sumabit. At tanggapin nyo yon. Huwag yung magtataka kayo later pag sumabit kayo. Kasi nag-guarantor kayo, talagang kung may sasabit, kayo yung mauunang sumabit doon. Kung handa naman ang loob nyo dahil talagang mahal nyo yung inyong ginaranti, talagang gusto niya siyang tulungan, edi harapin nyo at pasanin nyo ang krus na kasama ng pagiging guarantor.
Sabi nga nila, buntot mo, hilahin mo. No? Pero kung hindi nyo naman talaga gusto yan, napapahiya lang kayo ng konti, ayaw nyo lang na magkagalit kayo, dapat yung tanggihan kung meron pang iba. At sabi ko, maaari na ma-undo mo yan, undo it, stop being a guarantor para tahimik ang iyong buhay. Ngayon, gusto mong tumulong, bibigyan mo na lang. O kaya ikaw itong magpautang, ikaw itong magbigay dahil gusto mong makatulong. Pero to guarantee, parang inilagay mo yung kinabukasan mo, yung kapayapaan mo sa kamay ng iba na hindi ka naman nakakatiyak kung mapagkakatiwalaan nga. Siyempre, habang nililigawan ka, para ka maging guarantor niya, sweet yan, nice yan, mabait yan. Pero pwedeng sa isang iglap, magbago yung kanyang attitude. Marami nang nasirang pagkakaibigan. Kung magkakasira din lang kayo, matapos kayo maging guarantor, magkasira na kayo bago kayo maging guarantor. Magkakasira din palang ending, di at least malaya kayo. Another trap to avoid is unsuitable education and training. Napakahalaga nito lalo sa mga young people. Kaya kung kayo ay hindi na tinatamaan nito, tapos na kayo, gumraduate at lahat-lahat na, dapat ulitin niyo ito sa lahat ng kakilala niyo mga kabataan. Kailangan pinipili ang pinag-aaralang kurso. Hindi doon ka nag-enroll dahil yun ang pinakamaiksing pila ng enrollment. Hindi yun doon ka nag-enroll kasi lahat ng pinsan mo yun ang pinag-aralan o yun ang madali, etc., etc. Kasi ang kurso na pinag-aralan mo, kadalasan, yun ang magiging kulungan mo buong buhay. Ngayon, pinagkakulungan sa'yo, halimbawa ay paraiso, gusto mo, di masarap. Pero kung ayaw mo, paano? Ayaw mo pala nang lagi kang nakaupo sa desk at nagtatrabaho, tapos mag-aaral ka ng accounting, ano akala mo? Hindi ka matatali sa desk at sa mga balance sheets? Ayaw mo pala nung up and down ng movement, nag-aral ka ng BS, elevator girling. Tingin elevator girl, kaya up and down ang mangyayari sa'yo dyan. Ayaw mo nakakakita ng mga dugo at mga krimen, tapos magkikriminology ka. Di ba parang humahanap ka ng batong ipupukpok sa ulo mo? So dapat tinitingnan mo kung ano yung course. Most people inevitably follow the career path to which their education or training leads. Kaya tayo mga magulang o ikaw itong nagpapaaral, hindi ko mo ikaw yung magbibigay ng pangmatrikula, ikaw ang magdedesisyon kung anong pag-aaralan niya. Kasi siya ang magpapasan nun buong buhay, she will have to live that life, not you. So kung gusto nating makatulong, kasama sa pagtulong mo sa estudyante, yung kalayaan mong ibibigay na piliin niya yung kurso na gusto niya. Because when you find something that you do, that you like, that's not work. That's almost play. So you can play all your life when your work is what you like. Pero kung isinusumpa mo ang bawat Lunes ng umaga, pinagdiriwang mo ang bawat Biyernes ng gabi, thank God it's Friday. Pero meron kang rainy days and Mondays always get me down. Ibig sabihin lang yan, hindi ka masaya sa trabaho mo. So siguro, napunta ka doon dahil sa iyong pinag-aralan. If your education is not suited to your personality, and you are still in it, you have time to free yourself. Tulad din nung nag-guarantee. Like a gazelle, like isang usa, kumawala ka dyan kung kaya pa. Pero kung hindi naman, dahil money is the issue, tapusin mo na yan, magtrabaho ka, at kung nagtatrabaho ka na, mag-night studies ka pa nung talagang gusto mo, and in 5 or 7 years, you can be free to do what you really like. Kung hindi pa tayo nakakapili ng kurso sa buhay, for us or for the others that we can counsel, respect your attitude, your aptitude. It is very important to know your aptitude. Ano ba yun? Yung ability, yung talent, yung skill, yung gift. By now, most of us, if not all of us, know that there is such a thing as an aptitude test. Sa mga high school students, bago sila magkolehiyo, kukuha ka ng aptitude test, malalaman mo kung anong mga kurso ang bagay sa'yo. It is a scientifically designed set of questions. Namimili ka lang, anong gusto mo? Itong shape na bilog, yung triangle, yung parisukat, whatever. O anong gusto mo? Itong puno, itong bulaklak, o yung buto. Yung mga ganyang mga sinasagot-sagot mo, lalabas at the end kung ano talaga ang bagay sa iyong kurso. Hindi yung kung ano na lang mapag-aralan mo pagkatapos bilanggo ka at isinusumpa mo ang iyong buhay. You have only one life to live. Kahit ka pa may eternal life, yung life mo dito sa earth, minsanan lang yan. Hindi yan dapat masayang. So aptitude test can be very helpful. Romans 12:6-8 recognizes this. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach.
If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is in showing mercy, let him do it cheerfully. Ano sinasabi lang ng Romans 12? Hindi tayo magkakamuka. Dinisenyo tayo ng Diyos na may iba-ibang kakayanan, iba-ibang talino, iba-ibang galing. So lumugar ka sa lugar mo para ka masaya at para masaya din ang iba. Can you imagine kung ang inyong administrador, hindi naman marunong mag-administer, di ba ang lungkot ng lahat ng kanyang pinangungunahan? Parang yung singer, hindi naman marunong kumanta, hindi ba talagang torture na pakinggan siya? Parang yung leader, hindi marunong mag-lead. Yung teacher, hindi marunong mag-teach. Mali yung lugar niya, hirap na hirap siya, at ikaw naman, hindi ka satisfied sa administration niya. So para sa iyong ikabubuti at sa ikabubuti ng lahat, dapat lumagay sa lugar. At paano ka lalagay sa lugar? Dapat alam mo yung lugar mo sa mundo. Alam mo dapat yung gift mo at doon ka pumwesto. Another trap to avoid, na pag-usapan na natin almost, is careers. Kanina, unsuitable education, which can lead to another trap, which is a career. A profession. Kung ayaw mong laging nakayuko, hindi ka pwedeng magdentista. Dahil wala pa akong nakitang dentistang nagtatrabaho, siya ang nakahiga. Lagi kang nakayuko. No? So kung masama sa likod mo yun, hindi bagay sa'yo ang kursong yan. Ayaw mo ng ganito, huwag ganun ang gawin mo. Professions and vocations can become traps. And mind you, even a religious vocation can become a trap. Hindi ko nasa religious vocation ka ay naglilingkod ka sa Diyos more than others who are in the so-called secular jobs. Ano ang tunay na paglilingkod sa Diyos? Nandun ka sa lugar na dinesign para sa iyo ng Diyos. Ginagawa mo yun para sa ikabubuti ng lahat at para rin sa sarili mo, paglilingkod yun sa Diyos. Hindi ko nasa full-time Christian ministry ka, missionary ka, pastor ka, whatever. Ibig sabihin, naglilingkod ka na. Kung hindi naman yun ang calling mo, hindi ka naman nilikha ng Diyos para doon. Kaya ako yung nilikha sa Diyang para sa iyo, kinakanta natin, kasi may dahilan ng paglikha. So, ang isa sa napakalungkot ko minsan, yung nagkaroon ka ng religious vocation, tapos aatras ka later, dahil na-realize mong hindi para sa iyo, tapos ang lahat i-judge ka, ay nag-backslide, ay bumalik kay Satanas, ay tinalikuran ng Diyos. Kasi ang lupit ng tao. At mas malupit sila doon sa mga nasa religious vocation. Yung pa nga iba, gusto mo mag-retire kasi meron ka pang ibang gustong gawin. Sabi nila, there is no retirement in the Lord. Talagang hindi ka nila pagre-retirein. Pero yung mga nagsasabi nun, usually, hindi naman sila yung nasa full-time vocation. Pero ang lupit-lupit nila doon sa mga nandun. Given na yan na malupit ang tao, kaya ang dapat mong gawin, gumawa ka ng mundo mo na bagay sa iyong kakayanan, bagay sa paglikha sa iyo ng Diyos, at hayaan mo silang isipin nila kung anong iisipin nila. No? Ang mahalaga, ano bang iniisip ng Diyos tungkol sa iyo, at ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili. Now, if you can accommodate also their whims and their likes, and you have room for it, nice. Pero hindi ka nabuhay para pagbigyan ng inaasahan ng tao para galing sa iyo. Nabuhay ka at nabubuhay ayon sa pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Kaya yun ang dapat hanapin ng tao. At napakahalaga pong isipin na pagka ikaw nagbuhos ng panahon mo sa isang debosyon, sa isang career, 10, 15, 20 years, tapos hindi pala yun ang bagay sa'yo, ano man ang gawin mo, hindi mo na maibabalik pa ang nawalang panahon. Kaya habang maaga na na-realize mo yun, dapat ka nang mag-iba-iba. Mapag-uusapan ka lang a few weeks, later on, may iba na uling pagchichismisan ng mga tao, malilimutan ka na nila. O kaya may maninisi lang sa'yo, sandali. Makaka-adjust din sila lahat. Pero huwag kang mag-stay where you are staying just because of what people will think. No? Dahil pag sila'y sasaya, hindi naman nila ikaw i-consider para yung kasiyahan mo ang maging kasiyahan nila eh. Don't sacrifice the reality about yourself for the expectation of others. Because chances are you will never be able to satisfy them anyway. At ikaw din, hindi ka rin satisfied. So mahalaga tinitingnan ng career. At huwag magsayang ng oras sa pamamalagi sa isang bokasyon na hindi naman bagay sa'yo. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So if you are not able to do what must be done in that year will never return. You can never do it in that year ever again. You probably can try to do it in another time, but the right time for it, the best time for it, had passed.
and you will never pass that way again. Hindi na ibabalik ang panahon. Kaya dapat pinahahalagahan ang paglipas ng mga sandali. Dapat habang nabubuhay ang tao, bawat araw na nadadagdag sa ating buhay, papalapit ka ng papalapit doon sa talagang image that God intended for you, that God designed you for. Sayang, kung mamamatay ka na lang, hindi pa natutupad. Parang naging munggo ka na lang, hindi ka man lang naging toge. Di ba yung munggo, ibabad mo lang sa tubig yan sa isang araw, nagiging toge. Pag itinanim mo yan sa lupa, magiging tunay na halaman, mamumunga. Pero ang daming munggo, hanggang munggo na lang talaga, nakain na silang munggo na lang. Maraming tao ganun din, hindi na natupad yung mga potential na dapat mangyari sa kanyang buhay. At ang isa po talaga sa bumibigo nito, kahirapan. Ang dami-dami mga tao, ang galing sanang musician, artist, dancer. Pero paano ka mag-musician kung kumakalamasik mura mo? Dapat sana naging mga scientist, hindi nakapag-aral dahil mga walang pera. Kaya kalaban talaga ng true godliness ang poverty eh. Kasi yan ang bumibigo sa kalooban ng Diyos para sa atin na maging kung ano tayo dapat. Hinahadlangan ka ng poverty. Hinahadlangan ka kung minsan ng iba, yung sobrang hiya mo, di mo na magawa ang dapat mong gawin. Mga hadlang sa buhay na dapat na-identify natin. Because every person is a promise. Like every seed is a promise. Pag tiningnan mo yung seed, maliit lang yan. Pero bigyan mo yan ng panahon, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng lupa, ng tubig, ng araw, pwedeng maging kasilakyan ng buong acacia tree. But it started with a seed. At bawat tao ganon, may malaki, magandang mangyayari kung nabibigyan lang ng pagkakataon ang bawat isa. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth. Maraming reading dito. Yung iba, huwag kang magwala, huwag mong sirain ang buhay mo habang youth ka dahil masisira ang future. Pwedeng reading yon. At sa atin ngayong purpose, pwede mo yung basahin na habang bata ka pa, alamin mo na kung anong purpose ng creation para sa'yo, anong aptitude mo, anong talent mo, para magamit mo ang darating pang panahon para lumapit doon sa katuparan ng promise. Remember your Creator. Remember how you were created, what you were created for in the days of your youth. Kasi kung ang tanda mo na bago mo na-realize, parang kulang na rin ang panahon. 70 anyos ka na nung ma-realize mong dapat kang maging Miss Philippines. Parang medyo huli ka na ng konti nun. Di ba? Yung ang tagal-tagal, umandar na ang panahon bago mo na-realize dapat ka naging ballerina. Kasi pag hindi ka nag-train mula 4 or 5 years old, no? Huli na kung 21 ka na, dapat nagre-retire ka na nun. No? Dahil hindi nasusunod yung mga kasu-kasuan mo sa mga hinihingi ng disiplina na ito. So kailangan maaga pa lang iniisip. At kung lilinga tayo, marami dito, lampas na yata dyan, ano? Kaya ang dapat na lang nating isipin, paano natin tutulungan yung mga sobrang bata pa para sila hindi na mapunta pa sa maling landas. Malagay na sila doon sa tama agad. That we can counsel them and enable them and free them so that they could pursue God's intention for them early on in life. It is sad to realize late in life that one was trapped in a wrong vocation. It would be doubly hard to start again. Much time, much opportunity would have been lost. So, advise young people before they embark on a career. Think well before plunging into a career yourself. At wala pong huli. Huwag kayong masisiraan ng loob kahit medyo may edad na kayo. Kahit 5 araw na lang natitira sa buhay nyo at hinabol nyo talaga yung gusto nyo, it's worth it for 5 days. Walang huli. Meron lang sanang mas napaaga para mas marami ka pang naging benepisyo, pero walang huli. Kaya huwag kayong manghihina ang loob kung naisip nyong mali yata ang karir ko, parang mali. No? Palit. Yung iba, di ba, doktor na nag-aaral pa ng nursing, hindi namin dahil mali yung pagka-doktor, kundi nakita nila, mas marketable yata yung mga nurses ngayon, so nagpapalit sila, nag-aaral sila uli. Ibig sabihin, nagba-backtracking. Kung nag-nursing na lang sana sila nung una agad, di ba? Pero hindi nila yung ginagamit na dahilan para huwag na silang mag-nursing pa. At huwag natin silang maliitin o i-judge kung nag-nursing sila sa humahanap sila ng paraan para magkaroon ng mas magandang karir sa buhay in accordance with the demands of the world, the market, no? The labor market.
hindi huli para magpalit ng ginagawa. Lalong-lalo po kung meron sa inyo ng mga tapos na kayong mag-alaga ng mga anak, hindi na alagain ng mga anak nyo, mas free na kayo, pwede pa rin kayo mag-ballet. Kaya lang, huwag na kayo mag-expect na mag-perform sa Cultural Center of the Philippines. No? Yung ginaganyan-ganyan na konti yung paanyo, swan-swan kayo ng konti, o duck, o whatever, kakasayo pa rin kayo niyan. Ibig sabihin, alisin nyo sa isip nyo na ang tanda ko na para dito. Dapat wala yon. Kasi sa atin, pag matanda, dapat naka-duster, dapat nakaupo sa isang silyon at nagaganchilyo. Hindi na gano'n. Ang mga matanda ngayon, nagte-text na, may mga Walkman dyan at mga iPad. Ibahin nyo yon. Kasi pati ang matatanda sa atin, dapat makalaya doon sa kulungan ng pagiging matanda. Isang malaking kulungan yan eh. Ay, matanda na ako. Antayin mo na lang mamatay ka. Dahil matanda ka na, wala ka na ibang gagawin sa buhay dahil lang matanda ka na. Kung hindi mo nga nagawa nun, dapat ngayon gawin mo bago ka malang sumakabilang buhay. Kaya dapat din mga kapatid, we are set the old people free from responsibilities. Huwag yung mag-aasa-asawa kayo tapos yung mga nanay nyo pag-aalagaan nyo. Dapat graduate na sila dyan. Dapat nagvo-volunteer lang sila kung sila mag-alaga ng apo pero hindi nila tungkulin na alagaan na kayo, sapat na yon. Dapat na sila patur-tur, diba? Pabiyahe-biyahe, lalo't kung ma-afford, gawin niyo makalaya sila. Dahil matapos kayo, apo naman ang aalagaan. Pag-graduate nyo lang siya kung nakaburol na. Kailan pa nila gagawin yung gusto nilang gawin? Lalo yung mga magulang noong unang panahon, sinasakripisyo lahat para sa anak. Wala nang natirang kasiyahan para sa kanila. Kaya naman, dapat natin silang bigyan ng kasiyahan in their old age. Dahil wala namang itinira sila sa sarili eh. Sinimot lahat para sa anak. So dapat yung anak ngayon na magkusa. Tapos gagawin yung babysitter. Gagawin yung taga-alaga. Nakakulong sa bahay ninyo doon, taong bahay. Kung makita nyo, bangkay na pala pag-uwi nyo ng 10 p.m. dahil kumain pa kayo kung saan bago kayo umuwi. Wala na makasama sa bahay, taga-dilig ng halaman, taga-alaga ng aso. Dapat makalaya na sila dahil nagawa na nila yung participation nila to enable you to have a good life. No? So be considerate of other people's personal circumstances. Dahil tulad nyo rin, sila ay mayroon ding hangarin na mabuhay ng buong buo, punong-puno, malaya, masaya, kapakipakinabang. No? Kailangan considerate tayo. And of course, this consideration is very, very important to apply to people who are young and who are dependent on your financial help. Hindi common yung pinag-aaral, kayo na magdidikta kung paano sila magkakaroon ng hinaharap. Kailangan, meron pa silang napakalaking participation doon. That you only assist, but not dictate. Kahit pa kayo ang magulang. Ang Diyos nga, hindi tayo dinidiktahan eh. Binibigyan tayo ng pagpili. One of the best gifts that we can give our children is to just help them, enable them, assist them in making free choices according to how they were made by God. 1 Peter 5:2-3, be shepherds of God's flock that is under your care. So maging shepherd lang daw, hindi Lord. Do not lord it over them. Kung itutuloy pa natin yung pagbabasa niyan, maging tagapag-alaga ka lang nung ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos, pero hindi mo siya dapat diktahan at hindi mo dapat kawawain. Another trap to avoid, wrong associations. Ewan ko kung may mga nakilala na kayo, mga kapatid, na nagsisi kayo't nakilala nyo. Yung pinagsisihan ninyo kung bakit ba nakipagkaibigan kayo dito. Nakakapagsisi kung bakit ako nakipagkaibigan, halimbawa. Nakakapagsisi kung bakit ito'y napapasok ko sa aking mundo. May mga ganon. Wrong associations can be terrible traps. Proverbs 22:24, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. Pag kayo lagi nakikipagbabutihan sa magagalitin, chances are, makakaladkad kayo sa maraming gulo sa buhay. So isa lang itong example, maraming dapat iwasan. So hindi ka dapat agad nakikipagpalagayan ng loob, hindi ka dapat nakikipag-associate, tinitingnan mo muna. At lalo sa pag-ibig, hindi agad-agad inihuhulog ang loob. Dahil pag nahulog na yung loob mo, hindi mo na mabawi-bawi, nahulog na kasi. So huwag niyo munang ihuhulog ang loob ninyo. Lalo mga kadalagahan. Nakakatatlong text pa lang sa inyo, nahulog na loob nyo. Sa pang-apat na text, humihingi na ng load. At ikaw naman, bigay ng bigay dahil hindi ka na matetextan. Aba, huwag kayong makipag-textan kung kailangan yung bigyan ng load. Dahil anong gagawin niya sa buhay nyo?
Anong gagawin niyan pag nakasama nyo sa buhay? Laging kayong maglagay ng gasolina para siya umandar? Kung load lang, hindi siya makagawa ng paraan para makatext sa inyo, hindi siya bagay sa inyo. Wala naman siyang kapara-paraan. No? So anong gagawin niyo? Kayong taga-sagot, taga-alalay sa kanya buong buhay. Gusto niyo ba yung papel na yon? Well, kung gusto niyo, ba't ko kayo pipigilin? Pero dapat alamin niyo na doon pa to ngayon. Sabi nga, ang araw ay nakikilala sa umaga. Tingnan mo palang umaga, alam mo, uulan, iinit ang panahon kung marunong kang bumasa ng panganorin ng himpapawid. So yung tao, unang kilala mo pa lang, malalaman mo na kung saan kanya dadalhin. No? Kung anong uri ng buhay ang ibibigay sa iyo niyan. So dapat, lalo sa pag-ibig, mas maingat ka. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Dapat sinusuri nyo, ano bang epekto ng taong ito sa akin? Napapasama ba ako o napapabuti? Gumaganda ba ugali ko o pumapangit? Humihirap ba ako financially o umuunlad? Ano bang nangyayari sa akin sa pakikipagmabutihan sa taong ito? At dapat umaatras-atras ka kung alam mong ikaw ay nabibitag. Alam niyo yung mga bitag katulad ng Venus flytrap? Yung halaman na parang pitchel. Pagkatapos mayroon parang mga karayom na nakaturo pababa na ganun. Tapos doon sa loob may parang tubig. Kung ikaw tong langaw na lilipad-lipad, napadapo ka doon sa bunganga ng Venus flytrap, nakita mo may liquid sa loob, siyempre gusto mong inumin yon kung pagod ka. So mapapababa ka ng konti. Yung mga nakatusok-tusok na ganon, tinuturoan kanya mag-slide, papasok. Pero subukan mong umatras, tutusukin kanya. Dahil nga nakaganon siya eh. So pagka aatras ka, matutusok ka niya. Dapat papasok ka ng papasok para ka magdulas dahil sunod-sunod yon. Tapos pagdating mo doon sa tubig, acid doon pala, tutunawin ka dahil lalamunin ka ng halaman. Pati halaman, marunong mag-entrap, ha? Yung mga ngipin ng pating, karamihan niya papasok. Mga ngipin ng buhaya, karamihan papasok. At lalo ang ngipin ng sawa, papasok. Habang nilulunok ka niya, pumapayag kang nalulunok, madulas. Subukan mong umatras, matutusok ka ng lahat ng ngipin na papasok ang direksyon. Nakita niyo yung mga panghuli ng isda, yung mga trap, kung nasa aeroplano ka, makikita mo sa mga lake, sa mga dagat, parang korting arrow, korting ganyan. Alam nyo kasi yan eh, ganun ang korting niya, parang arrow. Yung isda, lalangoy, papaliit ng papaliit yung mundo na yon. Alam nyo ba ang isda hindi marunong umatras? Kaya tutuloy yan, tutuloy, hanggang yung loob pala trap. Eh maraming tao ganun eh. Habang nagpapa-entrap ka, masarap, madulas, you know? Pero pag aatras ka, masakit. Pero pag na-realize nyo na dapat kayong umatras, masakta na lang kayo, pero umatras kayo. May mga pag-ibig na masakit, hiwalayan, pero hiwalayan nyo. Dahil ang wakas nyo dyan, kakadurog-durog lang kayo. Mabuti pag nasakta na lang kayo, pero buhay pa rin kayo. Yan namang sakit lumilipas. Sugat naman ay napaghihilom yan ng panahon. Pero kailangan kang umatras. Kuminsan, napapasubo ka sa isang negosyo, nakapagpalaot ka na ng pera, napasali ka sa scam, nakarealize mong, teka, parang scam to, pero nalugi na ako. Imatras ka, kesa naman baka sakali ka pang makabawi, lumubog ka lang lalo na lumubog. No? Pag may damage na mga kapatid, ang kailangan damage control na. Huwag na sabihin mong, teka, baka sakaling makabawi pa ako, nakikita mo nang ang nilalamong ka ng sistema na yon. Pasalamat ka na lang, nakaatras ka, at may natira pa, at natuto ka. Yun na lang ang kayamanan mo, karunungan. Gumawa ka na lang ng paraan kung paano maipang sa shopping yung karunungan mo later. Pero kayamanan din yan, no? Natuto ka kasi. Pwede na ngayong hindi maulit ang problema. But do not be misled. Kailangan marunong tayong umatras. Our associations define, can make or unmake us. Our associations can destroy and entrap us. No? Kasi kuminsan, kung ano yung kasama mo, yun ang tingin ng tao sa iyo eh. Although, hindi mo naman kailangang gawing batas yun sa buhay mo eh. So gusto mo bang kasama to? Wala namang masama. Bahala ba sila sa tingin nila? Pero meron naman talagang masama naman. Kahit ang mga Pharisees, kinikriticize sila si Jesus. Ba't ang kasama niyan? Mga matataka, baka mangiinom. Pero ang point, hindi naman nakasama kay Lord yon. Pero, dinajudge ka according to what they see. No? So, nakikita natin yan. Sa John 4:27, just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, what do you want? Or why are you talking with her?
Nagulat sila na ang Panginoon nakikipag-associate una sa mga lasenggo, sa matatakaw, at ngayon sa babae. But Jesus was rewriting social rules on dealing with women. So that kind of association wasn't bad. Because the Lord was a pioneer in this. Hindi kasi nakikipag-usap yung mga lalaki mostly with women eh. Kaya nagtaka sila, ba't may kausap na babae ito? But the Lord was welcoming women into His circle. He was rewriting the very oppressive rules against women. Kaya si Peter, noong dumating yung mga kabarkada niyang conservative, yung kanyang kasama na sana na mga kinu-question ng mga conservative, kasama na siya doon, lumayo pa siya. Kasi ayaw niyang ma-associate. Yan yung sinasabi sa Galatians 2:11-12 na hindi na natin babasahin. Association and identification with wrong parties can destroy a person or can set a person back. So be careful in associating with people. But one word of caution, huwag kayong umiwas sa isang tao dahil lang ayaw sa kanya ng mundo o dahil lang galit sa kanya yung iba. Huwag kayong maging malupit. Dapat alamin nyo kung bakit. At kung makakaminister kayo, ministeran nyo rin yung tao. Kaya lang, kung alam nyo na makakasira talaga sa inyo at nakakahalata na kayo, stop associating. Mabuti na na-damage ka lang ng konti kaysa isugal mo lahat tapos nawala ang lahat. Proverbs 1:10, My son, if sinners entice you, do not give in to them. Huwag sumuko, huwag pagbigyan yung mga dinadala ka sa masama. So mag-ingat sa pakikisalamuha, sa pakikitungo, sa pakikipagmabutihan, sa pakikisangkot, lalong-lalo na sa pakikiisa. Another trap to avoid is unsuitable but binding relations. In a way, we have discussed this already, like business partners. Bago kayo makipag-business partnership, tingnan nyo muna, saan ako dadalhin ng partnership na ito? Sa pagpili lang ng neighborhood, kung may kakayanan kayong pumili, kasi kadalasan naman, nasadlak lang tayo doon dahil hindi na natin kayang lumipat pa sa iba, pero kung napipili, choose your neighborhood. Genesis 13:12. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Nakita nyo, sa pakikipagkapit bahay nitong si Lot na pamangkin ni Abraham sa mga Sodomites, napahamak ang kanyang sambahayan, ang kanyang asawa ay naging asin, nagkagulo-gulo ang buhay niya dahil pinili niya na makipagkapit bahayan sa mga tao na napakaraming ginagawang mali. Another unsuitable but binding relation is an employee-employer relationship. Kung talagang ayaw na ayaw sa isang tao, huwag kayo sa kanya mamasukan. O kaya ayaw sa isang tao, huwag niyo siyang gawing empleyado. Huwag niyo siyang piliin na kasama sa inyong grupo. Lalong-lalo naman na huwag niyo siyang pakasalan. Kung alam na alam niyo hindi makakabuti sa inyo, kasi yan ay unsuitable but a binding relationship. Kaya sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers. For what the righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Inevitably, when you marry someone, you also marry your in-laws. So isa pa yan na maaari maging unsuitable but a binding relation. Genesis 26:34-35, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. Ang pinakasalan talaga ni Esau yung ayaw ng nanay niya. Kasi gusto niyang torturein ang nanay niya. No? Dahil magkasapakat ang kanyang nanay at yung kanyang kapatid, na nilinlang ang kanyang ama at inagawan siya ng mana. So sabi ng nanay, naku anak, ikamamatay ko pag nagpakasal ka ng mga ganyang lahi. Yun ang pinakasalan ni Esau. So kinoconsider din natin yan. Pag makikipag-relasyon kayo, gusto ko ba maging in-law sila? Magiging tahimik ba ang buhay ko kung ganito yung in-laws ko? Kung ayaw nyo na laging may bisita sa bahay nyo na 3, 4, 5 araw, huwag kayong magpapakasal sa ang bahay ay mahigit 10 oras from Manila by bus. Kasi pag mahigit 10 oras, pag nagluwasan na mga kamag-anak niyan sa iyo titira, alangan naman bumalik bukas, 10 hours ulit ang biyahe, susulitin niya yan. 4, 5, 6 days sa inyo yan. Diba? Halimbawa, may napakasal kayo na taga Mercedes, Camarines. Meron kayo napangasawang taga Bacol, Sorsogon.
Pag nagdating ka ng mga kamag-anak niyan, 5, 7 days. At lalo kung taga Mercedes, amoy daing ang buong bahay niya dahil ang dami niyang dalang daing. So, meron kayong girlfriend na Bicolana, love na love nyo. May boyfriend kayong Bicolano, love na love nyo. I-factor nyo yon. At tanggapin nyo mula sa simula dahil mahal nyo siya. So, huwag kayong mainis ngayon kung andyan yung mga kamag-anak. Pero sa simula pa lang, hindi mo pala matitiis na may ganon, magpalit ka na ng boyfriend. Tatanong mo muna, may hotel ba ang pamilya nyo dito sa Manila? Wala. Meron ba kayong mga kamag-anak na maluluwag ang bahay? Wala. Eh di sa akin titira. Isipin nyo na yon. Di ba? Siyempre, mag-a-abroad dyan. Bukas ang flight, darating sa bahay mo ngayon, doon matutulog yan. Eh, may mga maghahatid sa kanyang isang bus. Sa'yo titira yan, sasadlak. Alam niyo, issue ng in-laws, yung mga sobrang in love, hindi nila na pag-iisip-isip yung ganung mga bagay, ha? Pero doon uuwi ang lahat. Kasama yan na tinatanggap. Ngayon, kung hindi mo matatanggap later, huwag mo nalang tanggapin ngayon. Kasi mas masakit maghiwalay later. Kasama sa iniisip. Another trap to avoid, religion. Sad to say, ha? Pero this is one of the worst traps ever. Na-entrap ka sa isang relihiyon na mali pala. O kaya, hindi pala ganon ang bagay sa espiritu o kaluluwa mo. Na-trap ka na doon. Luke 6:39, He also told them this parable, meaning the Lord. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? Surely, the Lord was referring to a misguided religiosity. Pag ikaw ay humawak sa isang mali ang pupuntahan, bulag din pala siya, tas bulag ka rin, pareho kayong mahuhulog sa kanal. Wrong here could mean wrong object. It could also mean a wrong method, wrong scholarship, or a wrong attitude. Marami naman ng pagiging wrong eh. Hindi lang wrong yung object. You can also believe in God, pero yung method mo, yung scholarship mo, wrong pala. At mahirap matrap sa kanyang mga bagay. Therefore, know, review, engage, and challenge your faith. Challenge what you believe. Kadalasan, mga kapatid, tayo ay nasa isang religious membership only because doon tayo ipinanganak o doon ipinanganak ang mga magulang natin. Kadalasan ganon. Dapat dumadating yung panahon na china-challenge mo yung pinaniniwalaan mo, china-challenge mo yung paraan nun ng paniniwala. At kung matapos na yan, ay na paraan mo na sa isang pagsisiyasat, pagsusuri, at gusto mo pa rin yun, then stick to it. Pero kadalasan, hindi ba yung iba matapos they have experienced another religious approach, mapag-aralan nila mga bagay-bagay, sometimes nagpapalit sila ng religious affiliation. Will na nila yon. Hindi lang nila yun minana, kundi pinili nila. Dapat ang pananalig ng tao ay pinipili, hindi lang minamana. Pinapaandar mo dapat ang utak mo, ba't ba ako naniniwala dito? Ano bang pinaniniwalaan ko? Saan ako dadalhin ng pinaniniwalaan ko? Hindi lang, I was born this way, I will die this way. Hindi pangangatwiran niya ng taong nag-iisip. Hindi ko mo itong relihiyon ng lola ko, ng magulang ko, ito na lang magiging relihiyon ko. Kasi yung pupuntahan ng espiritu mo, dapat mamalasakitan mo yon at sangkot ka sa pagpapasya kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Kaya pinag-aaralan. At hindi dapat natatakot ang tao na suriin ang kanyang pananalig. Na matapos niyang suriin ito, kung makakita siya sa liwanag ng kanyang pangangatwiran at sa tulong ng Diyos, kung meron siyang dapat baguhin, hindi siya dapat mag-atubili na baguhin yan. Sinusunod niya ang kanyang konsyensya, sinusunod niya ang kanyang karunungan, at sinusunod niya yung tinig ng Diyos. Of course, it's all very subjective. But what I'm trying to say is, don't be blindly loyal to a religion only because you were born in it or born into it. You must engage it. You must examine it, and you've got to decide after your examination what to do with it. Kung naniniwala ka pa rin, matapos mong suriin, mabuti. But you should be careful with religion. Mas maraming tao nasasadlak sa impyerno, hindi dahil sila ay mamamatay tao. Hindi dahil sila ay smuggler. Hindi dahil sila ay adulterer or whatever. Kundi dahil meron silang maling religious baggage. Nagkakagulo-gulo tuloy ang buhay nila. Kaya ang sinuri at tinuligsan ng Panginoong Hesus ng sobra-sobra were the religious leaders of His time. Because they were not leading according to the standards of Jesus.
Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Can you imagine ang sinasabi ng Panginoon sa mga religious leaders sa kanyang panahon? Sumpain kayo, mga mapagbalat kayo, mapagpanggap. Ang layo-layo na binabiyahin nyo para magmisyon, pero pag may taong napapaniwala nyo at nahikayat, mas doble pa ang kanyang kapahamakan. Sapagkat binibigyan ninyo ng inyong mga pananaw na nakakasira ng kanilang pagkatao. Halimbawa, sobrang nagiging judgmental, sobrang nagiging self-righteous. You make him twice as much a son of hell as you are. Mabuti pa, hindi na lang siya narating ng mission nyo. Sinasabi ng Panginoon, you travel over land and sea to destroy people. John 16:2, they will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God. Nakita niyo yung tinutukoy naman dito ng Panginoon? Yung sobrang religious blindness that people will think that by killing others in the name of God, they are serving God. Isa yan sa napakalaking kabulagan na ibinubunyag ng Panginoon na ang tunay na pagiging makadiyos ay pagiging maibigin sa kapwa. Kahit yung kapwa mo, iba ang paniniwala, iba ang pananalig at iba ang paninindigan, hindi mo siya papatayin sa ngalan ng Diyos. Gusto niya, darating ang panahon, mangyayari yan, sabi ni Lord. Kung napasama ka sa relihiyon na gino-glorify yung papatayin mo kapwa mo para sa ngalan ng iyong Diyos. Yan ang sinasabi ni Lord. You were entrapped. Matthew 7:15, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Sabi, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng mukha makadiyos ay makadiyos nga. Siyempre, yung gustong makapanira ay nagpapanggap mo nang sila ay harmless. At pag kayo ay nawala ng pagbabantay, when you're not watchful anymore, when you lose your guard, they will attack. Finally, sa dinami-rami ng mga traps, 7 lang ay i-discuss natin ngayon. The trap of image. An image daw is an icon, a representation. Image can become a trap. The image we create, the image we allow to materialize about ourselves can become a trap. Anong ibig sabihin natin? Kung minsan meron kang image na na-develop na ikay mapagbigay. So ang dami ng panahon na ayaw mo magbigay, pero ang naging image mo na mapagbigay, bigay ka ng bigay. Trap. What is a trap? That you are forced to do something you don't like to do. You are forced to stay in a situation you don't like to stay in. Kung minsan, naging image mo sa iyong pamilya mayaman. At siguro naman, there was a stage in your life na malakas kang kumita. Tuwing Pasko, sa'yo nakapila lahat ng mga pamangkin mo at ang mga apo-apo. Ikaw lagi ang magdadala ng lechon. Tuwing may namamatay, ikaw ang bibili na ataol. Tuwing magkakasakit, ikaw ang tutubo sa ospital kasi may pera ka. Dumating ang panahon, hindi ka na ganun. Na-trap ka doon. So there are people who spend all of their savings or end up borrowing just to maintain an image. An image can be a trap. Minsan na kayo halimbawa nagtrabaho abroad, marami kayong pera, lumalangoy kayo sa pera, tapos biglang nawala na yon o na-demote na yung asawa nyo, no? Dahil lumiit na yung kumpanya niya abroad, hindi nyo naman masabi sa barangay, kayo pa rin lagi ang ninang ng lahat ng kasalan, expected kayo magregalo ng malaking electric fan, na gusto niya lang sana, pamaypay na bulin na lang ibigay dahil yun na lang afford nyo, pero utang kayo ng utang, eto pa rin, malaking electric fan, kasi may image. Yung image na yan, nakakaalipin. Kung hindi yan ang totoo tungkol sa inyong sarili, tanggalin nyo yan sa inyong buhay para kayo lumaya. Because the image can box you in, can haunt you, can define, and even can misrepresent you. Maraming maling image, mga kapatid. No? Maraming mga tao na bubuhay sa likod ng isang maskara. Hindi talaga sila yon. So hirap na hirap sila dahil nagme-maintain sila ng isang malaking kasinungalingan. John 4:9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Ano yung paggamit ng image dito? Jewish man ka. Hindi ka nakikipag-usap sa mga Samaritan. Male ka pa. Makikipag-usap ka. Female ako. Anong image ko? Hindi ako nakikipag-usap sa lalaki, lalo't hindi ko kapwa Samaritan. So bakit tayo nag-uusap? So ang point ng babae,
pangatawan na natin ang mga images natin. Pero mabuti ba yun? That was the image that Jesus was destroying. That he was a Jew, but he was talking not only to a woman, but to a Samaritan woman. So Jesus was rewriting the rules of engagement when it comes to image. Ano pa ang mga images na yan na talagang giniba ng Panginoon? No? Luke 7:39. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Alam niyo yung kwento. Pumunta ang Panginoon sa isang party, may babae naman na nag-gate crash doon at nagngangal-ngal sa kanyang paanan, iniyakan siya ng iniyakan, nahugasan na tuloy ng luha yung paa niya. Hindi naman siya hinugasan ng hugasan ko po ng luha ang paa niyo, Hindi, kaiyak lang, nabasa na yung paa, and exaggerated language, nahugasan na yung paa niya, parang bumaha ng luha. Hindi naman talaga ganon. At yung kinuskusan niya tuloy ng kanyang mga buhok-buhok, ginawa niyang tuwalya ang kanyang mga kulot. Sabi nung host, kung talagang prophet siya, dapat alam niya na masamang babae ito, hindi niya payagang hawakan siya. Anong image ng propeta? Hindi nakikipag-ugnayan sa masasamang babae. Pero exactly, that was what the Lord was changing. Propeta ka, doktor ka, dapat yung may sakit talaga ang kasama mo. Hayaan mo silang lumapit sa'yo dahil ikaw nga yung manggagamot. Bakit ang palalapitin mo lang yung magaling na? The Lord was rewriting the rules of engagement when it comes to the image of prophet. The image of man, the image of woman, ano? So Jesus rewrote the rules on prophetic behavior. Do not create, do not perpetuate a wrong image that negates your truth. Do not perpetuate an image that negates your true self. Kapatid, kung hindi ka nagpakatotoo sa sarili mong katawan, sino magpapakatotoo para sa'yo? Walang iba. Kaya dapat yung sarili mo, bagamat hindi perfect, tanggapin mo. At pagkatapos tumanggap ka ng pag-ibig ng Diyos na tumatanggap din sa iyo kahit hindi ka perfect. At pagkatapos doon, tanggapin mo yung pagpapalakas ng Diyos so that you can become better and better and better. But you don't have to deny before God who you really are dahil alam naman yun ng Diyos. Siya pa ba naman na mapagkanlungan natin ang katotohanan na siya nga itong lumikha sa atin. So dapat yung mga image na yan, kung kasanayan nyo na, 3 taon na kayong pala regalo sa inyong mga Noche Buena. Sa ika-4 na taon, wala kayong masyadong pera. Sabihin nyo, wala ako masyadong pera ngayon. No? So, ako na lang ang magdadala ng tubig. Tapos, nakalaya kayo. Kasi kung hindi, mga kapatid, magiging alipin kayo ng image. Magkakautang-utang kayo, mapapalagay kayo sa mahihirap na kalagayan para lang pangatawanan ng isang hindi naman. It's one of the reasons why yung pistang Kristiyano natin, after 10 years, hindi ako nagpapistang Kristiyano sa ating central congregation. Kasi ang nangyari sa pistang Kristiyano, laki ng laki. Dahil lumalaki talaga siya. Anong gagawin natin? Maghahabol na lang tayo buong buhay sa paglaki nito? That we will stand on our heads and bend backwards because there is a demand. Day by day, malaki yan. Palaki yan ng palaki. Kaya may lalapit sa akin, Pastor, sigurado po ang next pista nyo, mas malaki, no? Sabi ko, kala mo lang. At sa lagay, papagurin ko ang lahat ng sarili natin para yung expectation ng mga tao matupad. Kaya biglang wala. Ipinadala natin sa ating small churches, mga satellite, where the people will understand that it is smaller in scale because it's a smaller church hosting it. Then lumaya tayo. Kasi pag pinayagan mong lumaki ng lumaki yan, mamaya naaalipin ka na niya. Kahit pa yan pista para sa Panginoon, kahit pa sa pangalan ng Diyos yan, di ba yung mga iba nga, namamanata, pagkatas hindi na nila kaya, kailangan kahit mamatay sila, to pa rin nila, maunawaan niya ng Diyos. Kaya yung mga iba naghahanda yung mga pista o mga birthday pero dumating ang panahon na wala na silang pera. Hirap na hirap dahil kailangan mangyari yung image nila matupad. Dapat ang image mo, yun lang totoo tungkol sa'yo. Pag hindi na totoo yun, magpalit ka ng image, malaya ka sa buhay. Mahirap yung ikinukubli ang katotohanan. Lalong-lalo yung totoo tungkol sa iyong pagkatao. Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ang bawat isang tao was fearfully and wonderfully made. Alam, kilala ng Diyos ang katotohanan sa bawat isang tao. At yan ay tinatanggap ng Diyos. At tinuturuan tayo to always become better and better. Ano yung mga pagpapanggap? Macho ako. Kaya kong ubusin yung 3 case ng beer. Hanggang mamaya nagkakandasuka-suka na.
Pinipilit yung image. Yung mga barik tayo, tagay tayo. Pagkatapos, kailangan naman ng chaser. O, nakainom na ako, siya naman. Turuan naman talaga ng turuan dahil talaga naman parang acid yung nilululun mo dito. Bakit gusto mong inumin pero walang aatras kasi image. Barako ako. Napakahirap yung ganyan mga uri ng mga image. Dahil kung mag-isa naman yun, din niya lululunin lahat yung kala mo nagliliyaban lalamunan niya pag nilululun niya. No? Pero nagtatapang-tapangan ka. Katulad nung takot at takot ka naman lalaki pero may girlfriend kang kasama, nakalabit pa lang, gusto mo makipagpatayan. Pero saan ka? Kung wala siya, tumakbo ka na matulin. Dahil ang totoo naman, duwag ka naman talaga, no? Nagtatapang-tapangan ka lang na ganyan. Image. Ang daming lalaki napapahamak, napapatay, kasi hindi naman kaya makipagsuntukan, nangahamon. Kasi may pinagpapasikatan, kasi may image. Kung duwag ka ba tayo sa'yo ng girlfriend mo, di bahala siya, makipagsuntukan siya kung gusto niya. Di ba? Lalo't siya ang dahilan, kaya siya napipituhan, sobra siyang sexy, hindi niya balutin ang katawan niya ng kumot, tas ikaw ang masasaksak. Di ba? Kung ayaw niya makipagbakbakan, magbihis siya ng maayos at nang walang nambabastos sa kanya. Ikaw itong magpapakahiro doon. Sa totoo lang, hindi nadagadaga ka naman, nagtatapang-tapang ka lang. May tao bang matapang? Wala. Ha? Walang matapang. Meron lang malakas magpanggap. Dahil napapasubo. So dapat palayain ang mga sarili natin sa ganyang mga kahibangan. Dapat tanggapin mo, ito yung tao and everybody is fearfully and wonderfully made. No? Everybody is gifted. Dapat lang appreciatein mo yung gift na nasa tao na yon. Huwag mong hanapin sa kanya yung wala. 1 Timothy 4:15, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Ibig sabihin, gawin mo, magagawa mo. Improve yourself. Be the best version of yourself and then be free. Romans 12:3, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has given you. Sabi, sukatin nyo ang inyong sarili nyo sa makatotohanan ng paraan, hindi sa paraan ng lasing. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng inyong mga katangian. Dapat malaya kayo na kapamuhay ayon sa totoo tungkol sa inyo. Sapagkat kung ang ipinoproject mo tungkol sa iyo hindi totoo, ang iyong buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking pagkakamali. Meanwhile, if you want people to be truthful about themselves, do not punish people for being truthful. Do not punish them for letting you see the truth about them. Because you will only push them to be hypocritical. At kung pag-uusapan natin, entrapment, puro do not get entrapped. I want to end with this, brothers and sisters. Huwag niyong gawing ugali na manukol, na mang-corner ng kapwa. Hindi masarap yung nako-corner. Hindi masarap yung natatrap. Hindi niyo magugustuhang matrap kayo. So, iwasan niyong mang-entrap ng iba. Yung mga police entrapment, para lang makahuli sila ng tunay na drug pusher, halimbawa, makahuli sila ng mga tunay na kriminal to protect society from lawless elements. Pero yung hindi naman ganun yung noble purpose, mangi-entrap ka, para ano? Bakit mo gustong bubukuhin ang iyong kapwa? Bakit mo gustong i-corner siya? Huhulihin mo sa akto ng paggawa ng isang bagay na hindi ka puri-puri. A decent person will look away, turn to another direction when you notice that you might see something and entrap someone in a very difficult situation. Hindi mo siya i-corner. Hindi kabutihan yung gusto mong ang tao mapahiya. Dahil kinorner mo siya. Kahit mga asawa ka, corner mo na yung asawa mo, ano ngayon ang mapapala mo na talagang ipahiya siya ng sobra? Dapat bibigyan mo siya ng way out, ng exit, para mas maayos ninyo ang inyong problema na hindi everything or nothing ang usapan, kundi diplomatically to fix life, to get the maximum benefit for everybody. Hindi na dapat iniisip natin, I must win and you must lose. Dapat talaga win-win. I must win something and you must win something else also. I must bring something home and you too must bring something home. Hindi ako na lang nag-uwi ng lahat tas wala ka. Because that kind of situation and that kind of relation will never last. Because the oppressed party will also want to be free. Sabi nga nila, you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was.
So bibigyan mo ng kalayaan ng tao na maging totoo. Huwag mo siyang pilitin na magkunwari sapagkat sa hirap ng pagkukunwari, magpipiglas din yan at pipilitin niyang lumaya mula sa inyo. You only want to be with people who accept your truth. So you want people to be with you? Accept their truth. You set them free and you set other people free. Diyos namin sa langit, kayo na Diyos ng nagpapalaya. Turuan niyo kami, Panginoon, na huwag ma-entrap. Huwag kaming masukol. Huwag kaming maging bihag ng iba. Turuan niyo rin naman, Lord, na huwag kaming bumihag ng kapwa. Kundi kung gaano namin gusto maging malaya, ay bigyan din namin ng laya ang aming kapwa. Lalong-lalo sa amin na may kaunting kapangyarihan, may kaunting influensya over others. Teach us, Lord, that you who are powerful, that you are almighty, also gives us freedom. You set us free. Turuan niyo po kami, Lord, kung ano mga practical applications sa buhay ang maaari naming iuwi at baunin mula sa mga pag-aaral na ito. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo na ilang saglit. Hingin natin sa Panginoon ang personal application sa mga bagay na ito para sa atin at para sa mga kapwa natin sa buhay. Bow before the Lord and may the Spirit of the Lord give us wisdom to make sense out of this study and to benefit from it. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 7 Traps to Avoid. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Mabuhay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Arnold Mendoza. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo, makisaya at maki-fellowship sa Day by Day Melbourne, Australia every Sunday at 10 a.m. na ginaganap sa 57 Melverton Drive, Hallam, Victoria. At sa ating weekday sambahay or Bible study na ginaganap sa bahay ng mga kapatiran every other Wednesday and Saturday. Please contact Sister Marcel, mobile 0061 434-442-500 or check our Facebook page Day by Day Australia at sa website natin na daybydaymelbourne.org. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.